Hello mga pinagpala, nakagat nga po si Dodong ng tuta. Yan lang po ang tuta na mahilig umakyat. Siguro ito kalahating tuta, kalahating unggoy. Ba, takot mahawakan. Dali-dali na nga po kami pumunta sa St. Clair, Newgan, Cabuyao, Laguna. Clinic po na mga anti-rabies. At ang sabi pa nga ni Dodong, huwag na daw siyang turukan. Siya naman daw ay malakas at okay. Lang, ba, hindi ako napayag. Baka bukas makalawa sa pagising ko, tatahol ka na. Kaya kayo po kung nakagat kayo ng aso, huwag niyo pong baliwalain. Prevention is better than cure. Ay mali, wala palang cure kapag nakagat na ng aso at natamaan na ng rabies. So, St. Peter under cremation tostado. Sabi nga, yung mga bagay-bagay ay makikita pa at yung pera ay kinikita din. Pero yung buhay, isa lang. Kaya dapat lahat agapan at ingatan. Patawa-tawa lang yan, pero naiiyak na yan. Naku, wala pa naman akong dalang panyo. Pero pwede naman sa jacket ko, pamunas ng mga luhan. At ang inaasahan ko, 1 o 2 turok lang. Akalain nyo, 4 na turok doon mismo sa sugat. At masakta pa nito, para daw baga yung tinutusok doon sa laman niya. Bali umabot lahat ng 8 turok. Ouch! Baka pag sa akin yun, hindi ko na kinayat, hinimatay ako. Magastos na, masakit pa at ang abala pa. Naku, kaya lagi po tayong mag-iingat. Ikulong o itali ang mga alagang aso. Dahil tsak pag nakakagat, malaki ang babayaran at may multa. At isa pa nito, maraming pagkain ang pinagbabawal. Lahat ng pwede niyang kainin ay mamahalin. Aba, sosyal. Sigurado pagaling mo, 1 buwan tayong tuyo. Doon na po sa huling turok, sinabi ko sa kanya, tiisin at huwag na huminga pagbaon ng karayom. Mga kalahating oras, hold your breath. Pati nga yung nurse ay natatawa na. Maigi na lang talaga at mababait sila bukod sa maganda. At siguradong gagaling ka. At sabi nga ni Dodong, simula ngayon, hindi na ako hihipo ng aso. Ikaw na lang palagi ang hihipuin ko. Puin!